Hello po, ako po si Eva at ito po si Rolly na aking asawa. Ini-invite ko po kayong manood ng aming story at sana po ma-inspired po kayo. Paki-share po ng link. Hello po Kuya Rolly at Ma'am Eva. Yes And po. kamusta naman po lahat-lahat ng buhay dito sa abroad? Sa ngayon po, okay po lahat. Nasa tamang ayos po, Pastor. Pero dati hindi ganon? Hindi maayos, Pastor. Okay, bago natin pag-usapan lahat ng yan, gano'n na po kayo katagal na nandito sa abroad? Bali, 19 years na po akong nag-abroad. 19 years? Oo. Pero dito lang sa Hong Kong? Hindi. Nagtrabaho po ako, Pastor, sa Qatar for 5 years. And then, lumipat ako dito sa Hong Kong. And dito sa Hong Kong, sinong nauna sa inyo? Siya po. Ako po. Ikaw. So ilang Ako po. years ka na dito sa abroad? Bali po dito sa Hong Kong is 20 years. So, nag 2 years po ako sa Malaysia at saka 2 years po sa Taiwan. So talagang veterano na kayo sa abroad, di ba? Yes po. Pero paano kayo nagkakilala? Sa Pinas kayo nagkakilala? Sa Pilipinas po. Kala ko kung saan saan. Kasi, tingnan kung sa 20 years. Pero, gano'n na kayo katagal na mag-asawa? 16 years. 16 years. Yes. So, nag-a-abroad na kayo bago pa kayo magkakilala? Kasi Yes, kung 20 nag-a-abroad years, na po kami. nag-a-abroad na kayo na. Yes po. And, so magkakilala na kayo, so may background na kayo sa abroad, ikaw sa iba't ibang bansa, siya rin Yes sa po. iba't ibang bansa. And, kamusta yung situation bago kayo dumating dito sa health center? Napakagulo po, Pastor. Kasi sa kanya po yung bisyo. Nung umuwi po ako at manganak, Pastor, okay pa naman. Pero nung bumalik na po ako, doon na po siya nalulong sa kanyang online sabong. So, paano nagsimula yung online sabong na yan? Sa pandemic, Pastor. So, walang magawa yung mga kapwa ko mga driver. So, mayroong mga link na sinesend sa amin na pwede kang registered. Pagkatapos mag-registered, mayroon ka ng sariling account, pwede mo lang lagyan ng load. Tapos, siyempre, pinag-anuhan ko rin na magpusta hanggang sa lumaki yung talo ko at gusto ko rin mabawi. Kaya, dumating sa punto na hindi ko na kaya siyang makontrol. Nag-umpisa ka sa mga magkano na, yung umpisa mo yun, Actually, lang naman gusto ko lang naman sanang manood. Libangan. Manood lang. Nood lang. Kasi nagsasabong naman talaga ako sa Pilipinas. Pero dito kasi sa Hong Kong, di ba, walang sabungan. So gusto ko lang manood. Naghanap ka, ha? Gusto ko lang manood, pero kailangan mo ng may minimum ka na load para lang mabuksan mo yung link. Ngayon, tinry ko na mag-bit. So paunti-unti lang. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Naalala mo pa kung gaano kalaki yung naibid mo na ipatalo mo? Minsan, pag nakainom kami at nagsusugal, so minsan sa isang gabi, natatalo ako ng mga 65,000. Pesos? Yes, pesos. 65,000 Yes. pesos. Oh. And then, alam mo yun nakagasto siya ng gano'n. Hindi ko alam, Pastor. Kasi ako yung tipo na hindi ako nagtatanong. Kahit yung mga friends niya, hindi ko pine-friends. Kasi sa akin, gusto ko yung may peace of mind. Gusto ko yung ipakita ko yung trust ko sa kanya at saka yung trust niya sa akin. So wala akong kaalam-alam hanggang sinabi niya sa akin na lubog na daw siya sa utang. Utang? So pumasok ka na rin ng utang? Kasi hindi ko na ma-control yung sarili ko. So umutang sa bangko. Hindi lang isa, kundi 3 bangko. Dito mismo? Dito sa Hong Kong. Umabot ka sa mga magkanong utang?
Kung sa peso, almost 1 million. Dahil lang yan sa pagsusugal. Dahil lang sa pagsusugal, Pastor. So, ganyan kalala yung naging problema. Yes, Pastor. Na sa umpisa, hindi mo lubos akala inaabot sa ganun. Oo, Kasi ang intention mo lang manood. manood lang. Pero nung dumating sa punto na marunong na akong magpusta, Doon yun na yung yung, mapigilan. oo. Na I believe maraming, hindi lang sa online sabong, marami tayong kababayan na for some reason lulong dyan. Lulong. Na umabot pa sa punto, I don't know kung nabalitaan nyo pa sa balita sa Philippines na umabot sa punto na may mga bank na pinuputol na yung connection ng mga sugal para hindi ma-access yung bangko. Bakit? Kasi even yung government, hindi na nila makontrol yung dami ng nagsusugal. Kasi katulad ng sabi niya, gusto mong mabawi eh. So, but Yes, in the same way na gusto mong mabawi, palaki ng palaki lang yung napaipapatalo. Bukod sa sugal, may mga iba ka pang addiction. Inom lang. At siyempre, pag umuwi sa Pilipinas, halo-halo na yung bisyo ko. Mhm. So, pag bumalik dito sa Hong Kong, yun lang, yung online sabong. Doon na talaga ako na nalulong sa online sabong. Yung nalaman mo yun, nung in-open up niya, ng laki niya na ng utang, anong nangyari afterwards? Parang, nung sinabi niya yun, Pastor, parang sasabog ako. At saka talagang sumabog ako kasi first time namin nag-away talaga na to the max. Yung mga salita na lumalabas sa akin, yung hindi na talaga dapat malabas. So, ang ginawa niya, nag-fight back sa akin, talagang away, as in away. Umabot ba kayo sa punto na muntik na kayo maghiwalay? Talagang sinabihan ko na siyang maghihiwalay kami. January 2021. Yun yung Oh. time na talagang ultimatum, parang tapos na. Parang Tapos tapos pag nag-ano kasi sa akin, pag nagme-message sa akin, hindi ko sinson lang. Kasi ayaw ko kasi pag nagkausap kami, yung words na lalabas sa akin, hindi ko na control. although yung para bang gusto ko siyang, alam mo yon yung feelings talaga na kaya ayaw ko siyang makausap. Ang ginagawa niya, tinatawagan niya yung anak namin, tapos sasabihin niya sa anak namin, i-release sa akin. So, Yun. naging tulay yung anak. Oh, Ilan po pala anak ninyo? isa po. Isa. So, minsan iniisip ko, kung titingnan, ang laki nga ng privilege nyo kasi bihira lang sa Hong Kong na merong mag-asawa dito. Imagine Yes mo yun. po. Kung isang tao nga lang mataas na yung sahod dito, imagine mo yung mag-asawa na nagtatrabaho, isa lang yung anak, supposed to be ang taas ng magiging savings ninyo, pero kabaliktaran nangyari na tumaas Yes po. yung utang. Yes po. So, paano kayo pala napunta dito sa health center? Nung time na yon na actually nag-usap na kami na hiwalayan niya na ako. So, nag-asa ko sa kanya na baka pwede niya akong tulungan maghanap ng church na makapag-enlighten sa akin. So, tinext ko siya. So, nag-reply naman siya sa akin at naalala niya yung nagbigay sa kanya, siguro pastor, mga 10 years. Ago. Yes. Sa Na 10 years. naanon sa kanya yung Pero never leaflets. ka pa nakapunta dito sa health center that time? Never po, Pastor. Never, pero nakatatak lang sa isip. Kasi nung binigay po kasi sa akin yun, sabi nung nagbigay kasi sa akin, sabi niya, ate, ikaw naman tapos na ako, sabi niya. Yung ano ko lang kasi doon is binasa ko lang na if you need help, call this number. Tapos may word talaga na pinakamalaki na UCKG. Yun lang talaga yung tumatak sa akin. Tapos nung sinabi niya sa akin na maghanap siya ng church, bigla ko yung naalala yung UCKG. In-search ko yun sa Facebook. Doon na nag-message na po ako. Nice. So, pero, interestingly, gusto ko lang tumalaman, bakit church yung hinanap mo that time na lost ka na? Kasi sumisimba naman kami, pastor, sa ibang religion. Paglabas ko pa nga ng simbahan, andun na yung sabungan sa labas. So, yung pinapasokan ko kasing mga part-time, pumapart-time ako para lang matustos yung kailangan ko, is pastora. Ngayon, nakiusap ako sa kanya na baka pwede akong mag-join sa Bible study. Okay naman sa pastora. So, meron ka na rin talagang parang desire sa loob mo na mabago yung sarili mo. Yes, pastor. Kasi parang nagsawa ka na rin sa ganong sitwasyon. Wala lang kasing, parang wala nang way out yung buhay ko. Kasi imagine mo, parang di mo na rin makontrol. And then, nung unang visit, magkasama kayo nung unang visit nyo? Yes Yes. po. Magkasama, so sinamahan Yes. mo rin siya. Yes po. Then, Kasi po, Pastor, yung at the time kasi na naghiwalay kami, yung para bang wala na kaming is, siya,
yung siguro mga 2 months na saka siya nag-message. So yung para yung galit ko doon, parang nawawala na siya, 'di ba? Kasi wala kayong communication. Sabi nung mag-message sa akin, sabi ko, "Ay, iba 'to ah." Sabi ko nang gano'n, why not na hindi ko siya ano hindi. So pumunta kami magkasama. And then yung una yung pagpasok sa health center, kamusta? Pag unang attend namin ng service, parang alam ng pastor yung mga problema ko. Parang ako yung tinutukoy niya. At ako lang talaga yung lalaki doon sa loob ng Health center. health center. So, nag-isip ako, parang alam ng pastor yung problema ko. Doon na nag-umpisa na talagang diniretso ko na hanggang So, nandun tayo sa masalimuot na buhay. To cut the long story short, ilang years na kayo? Mga 4 years. 4 years. 4 years. Within 4 years na ito, kamusta yung naging sitwasyon ngayon? Maayos na po kami, pastor. Maganda na yung relationship namin. At wala na po kaming utang. Wala nang utang. Oh. Wait lang, kasi sabi mo, million Yes, ng pastor. utang ninyo. With a span of 4 years, nabayaran yung utang. 2 years. 2 2 years years lang. So, Naubos meaning na. to say, may ipon na kayo ngayon. Yes, Yes, po. pastor. Marami na kaming Investments. plano sa future namin. Nice. So, and then, ngayon, nakita mo na rin ba yung pagbabago sa kanya? Yes po, pastor. Nung siguro mga 2 months, nakita ko na yun yung pagbabago. Iba na siya magsalita, yung iba na yung approach niya. Sabi ko, talagang so sabi ko gusto ko rin siya yung unang nakikita ko na nagbago. So, yung parang na-transfer niya sa akin yung kalooban na magbago din sa loob ko. Nice, kasi itong example yung mag-asawa, minsan, kailangan lang talaga ng, pwede natin sabihin, isang tao na magiging sincere na lumapit sa Panginoon. Yes po. Kasi I believe na, nung una mong punta dito, hindi mo naman intention magbago. Yes Samahan lang po. siya. Yes po. Pero dahil sa sincerity niyang magbago, nabago ka rin. Yes Nabago po. rin yung family. Yun po yung reason. Kaya this coming September mismo, itong month na ito, gusto po naming imbitahin kayo rin po na katulad sa case niya, may utang. Katulad sa case nilang dalawa, hiwalay na. Kasi parang gusto nilang, wala na, takasan yung problema. Hanggang kailan ka tatakas sa problema? Sa event natin na ito na empowering families, gusto po namin na matulungan yung bawat pamilya. Siguro case nila kayo, mag-asawa rin kayo na nandito sa Hong Kong, mas maganda, much even better. Bakit? Kasi mas magtutulungan kayo. Pastor, mag-isa lang ako dito sa Hong Kong. Mula sa iyo, may tatransfer mo yung pagbabago sa family ninyo. Ikaw na lang po yung inaantay namin. Maraming salamat po sa inyong wonderful testimonies at stories. At for sure, naaabot ito sa mga tao na merong pinagdadaanan kasi kung nakaya ninyong dalawa, sigurado ko kaya Kaya rin nila. Kaya rin nila. Yes Maraming po, pastor. salamat sa pag-special guest sa amin ngayon. At kayo po, ano pang inaantay ninyo? Aantayin nyong mas maging worse pa? O gagawin nyo yung katulad ng sinabi, hindi. Tama na, hindi ko na kaya to. Kailangan ko ng tulong ng Diyos. Not religion, tulong ng Diyos para mabago yung lahat. See you po sa ating next episode. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.